May mga sakit na akala natin ay matatanda lamang ang tinatamaan gaya ng stroke, pero hindi po ibig sabihin ay hindi na ito nararanasan ng mga bata. Tulad na lamang ng 8 taong gulang na si Krian na naging laman ng balita kamakailan. Naputukan siya ng ugat sa ulo at nauwi sa pediatric stroke. Natutulog lamang si Krian nang biglang maglaway, sumakit ang ulo, magsuka at mahirapan magsalita. Ito ang pumigil sa pagdaloy ng dugo papunta sa kanyang utak. Naging paralisado rin ang kalahati ng katawan ng bata at hanggang ngayon ay hirap pa rin siyang gumalaw. Bagamat bihira kung mangyari po, pwedeng maging life-threatening ang nangyari kay Krian kung hindi ito naagapan. Pinakamataas ang tsansa ng stroke sa mga bata na wala pang 1 taong gulang. 1 hanggang 2 mula sa 100,000 mga bata lamang din ang nakararanas ng stroke kada taon. Pero pasok din ito sa top 10 ng mga sakit na nagdudulot ng kamatayan sa mga bata. Pwedeng dulot ito ng sakit sa puso o blood clotting disorder o kaya naman ay injury na nauuwi sa hemorrhage sa utak. Epekto rin ito ng infection gaya ng meningitis o kaya naman diabetes, high blood pressure, dehydration at birth defects. Basta't maagapan, mas mabilis makarecover ang mga batang na stroke dahil developing pa lamang ang kanilang mga utak. Para naman mas madaling tandaan, mayroon tayong tinatawag na FAST. F para sa face drooping, pamamanhid o paglaylay ng isang bahagi ng mukha. A naman para sa arm weakness. S para sa speech difficulty o oras na hindi nakakausap o nakasasagot sa tanong ang bata. At higit sa lahat, T na ang ibig sabihin ay time to call emergency services. Bagamat hindi naging malinaw ang tunay na sanhi ng pagka-stroke ni Krian, isang malaking faktor na nagpapataas ng risk ay ang matinding init. Doble kayod kasi ang ating puso sa pagsupply ng dugo para balansehin ang ating temperatura. Nagpapataas ito ng risk ng dehydration na isa ring cause ng heat stroke at actual stroke. Mas madaling maapektuhan ito ang mga bata. Kung may kondisyon gaya ng congenital heart disease o sickle cell disease ang inyong mga anak, mabuting ipatingin kaagad sila upang maiwasan ang tsansa ng stroke sa hinaharap. At para naman sa may mga katanungan pa tungkol sa pediatric health, i-ask Doc Dex na yan sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga, kaya't mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.